Sa gitna ng abala at pagmamadali ng pagtatayo ng isang negosyo, makaligtaan ang ilang likas na panganib na maaaring magsara. Bilang isang may-ari ng negosyo, madali tayong malulong sa pagiging abala lamang. Sino ang may oras para sa pag-iwas sa panganib, estratehiya sa buwis, teknik sa negosyo, at isyu sa operasyon? Mahalagang huminto at tiyakin ang mga bagay nais mo ay mangyari kung maganap ang pinakamasama. Ano ang gagawin mo kung ang pinakaimportanteng tao sa kumpanya ay nagkasakit at di makakapasok ng ilang buwan? Paano kung ang kasosyo mo sa negosyo ay pumanaw o umayaw na? Paano kung ang kasosyo mo ay nagdiborsyo sa asawa niya? Paano ililipat ang pagmamay-ari ng kumpanya? Kapag handa ka ng magretiro, plano mo bang panatilihin ang negosyo sa pamilya, ibenta ito sa empleyado, o ibenta ito sa ikatlong partido? Sinusulit mo ba ang benepisyo ng negosyo mo para makatipid sa pagre-retiro? Naisip mo na ba tungkol sa sarili mong pagre-retiro? Lahat ito ay tanong na dapat mong masagot. Mahalaga na magkaroon ka ng sapat na kaalaman tungkol sa pinakamahusay na kasanayan pagdating sa negosyo. Kailangan mong maging pamilyar sa konsepto tulad ng buy-sell agreements, key person coverage, risk transference, plano sa pagmamana, pagpaplano para sa sarili mong pagre-retiro. Bawat kumpanya ay magkakaiba at walang iisang solusyon na akma sa lahat. Kaya naman mahalagang tama at personal na pagsusuri upang mabawasan ang hindi kinakailangan o labis na panganib. Sabi nga ng dakilang si Benjamin Franklin, ang kabiguang magplano ay pagpaplano para mabigo. At walang mas tumpak na halimbawa nito kundi sa mundo ng negosyo. Makipag-ugnayan sa isang espesyalista ngayon para sa libreng konsultasyon tungkol sa mga kahinaan ng iyong negosyo at kung ano ang maaaring gawin upang matiyak na ito ay kumikita. Isang maikling pagpupulong ang magbibigay sa iyo ng kaalaman upang maprotektahan ang kayamanang pinaghirapan mong buuin.